His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nung nag-iikot po kami ni Mayor John Ray noon, siyempre yung mga medyo may edad, sinasabi, ang tagal na natin hindi nakaranas nito, bakit nangyari to? Pero yung mga 14 years and below, first time po sila nakaranas ng ganyang grabing baha dito sa Navotas. Ang sabi sa amin ng mga bata, wow, Mayor, ang sarap, swimming pool. Kasi yung mga batang below 14 years old, hindi po sila nakaranas ng ganong kagabing baha. Pero thank you very much, Mr. President. At alam niyo po, 2 taon pa lang po naupo ang ating Pangulo. Pero tignan niyo po, hindi lang po dito sa Navotas, tignan niyo po ang mga proyektong ipinapagawa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Isa sa mga kanyang pinagtutuunan ay yung mga specialty hospitals, lung center, kidney center, heart center, na lahat pinapakinabangan ng ating mga kababayan. Pinapadamihan niya po yan, hindi lang po dito sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang region ng Pilipinas. Ako po, pang-4 na balik ko na po sa Kongreso. Pero kayo magiging saksi na ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod, nagkaroon ng ganyang karaming medical assistance. Ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod sa gobyerno, nagkaroon ng ganyang kadaming AICs. Ngayon lang po sa kasaysayan ng paglilingkod na buwan-buwan po ang ating tupad. No? At ngayon lang po yung bagong programa na binigay na AKAP. No? Yung Ayuda sa Kapos ang Kita program. Alam po, sinabi po ni Mayor John Ray na ngayon po ay magbibigay, alam niyo na ba kung magkano? O bukod doon sa 10 kilong bigas, ang mga fisher folk ay makakatanggap po kayo ng 5,000 pesos mula sa ating Pangulong BBM. Ang sarap mag-birthday, no? Sana everyday birthday na lang ni Presidente BBM. Okay? Hindi pa po tapos yan. Ngayon siya nandito. Bukas, kahit wala siya dito, meron pa rin siyang pa-birthday doon sa ating mga PWD, Persons with Disability. Doon sa, meron tayong 2,386 PWDs, no? So yung 1,380, meron siyang binigay na 5,000 pesos muli para sa 1,000 PWDs. Ibibigay po natin yan bukas. At syempre, doon sa 1,386 na hindi napili doon sa paraffle, bibigyan pa rin natin ng 3,000 pesos na AKAP po yan. So lahat ng PWDs mabibigyan, no? So maraming salamat sa inyong pa-birthday sa amin, Mr. President. At dahil po dyan, ikinararangal ko pong ipakilala, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kongresista. Ay, magsiupo po tayo. The Lone District Representative, si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, ng ating butihing alkalde ng Navotas City, Mayor John Ray Chanco. Nandito ngayon, sinama ko na yung aking anak, nandito si Vincent, at para makita niya, maintindihan niya, na ang kalagayan talaga ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil para maintindihan nila, maintindihan niya, maisapuso niya kung ano yung kalagayan ng ating mga kababayan at anong pangangailangan. Kaya sinama ko na rin para habang maaga ay matuto na. Ang aking mga kasamahan sa pamahalaan at ang pinakamahalaga, nandito ngayon ang mga benepisyaryo ng ating ibibigay na tulong ngayong araw. Kayo po na ating mga mangingisda dito sa Navotas. Magandang araw po sa inyo lahat. Bukod sa matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng sama ng panahon nitong huling bahagi ng Hulyo, nagising tayo sa balita na may ilang barko na lumubog sa karagatan ng Bataan. Hindi lang basta karagatan ang naapektuhan, kundi lalo na ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang pamahalaan ay agarang kumilos. Mula sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya hanggang sa pagtugon sa pagtagas ng langis, sa pagtutulungan ng ating mga ahensya.
Naselyuhan na ng balbula ng MTKR Terra Nova at nakolekta na ang kulang sa 1,400,000 litro ng langis mula sa ika-19 na Agosto hanggang sa ika-10 nitong buwan na ito na Setyembre. Sa kabila ng mga unos, tulad ng bagyong Enteng, na pansamantalang nagpatigil sa siphoning operation, malapit na natin matapos ang trabahong ito. Sa kasalukuyan, ang report sa akin ng Coast Guard at saka kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga nung langis. Ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Pwede na natin ibalik ang ating mga nahuhuli at ang ating huli ng ating mga mangingisda. Pwede na natin ibalik at idala sa ating mga palengke para ipakain sa ating mga pamilya. Sa usapin naman ng investigasyon, tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigahan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Navotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terra Nova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,600 apektadong mangingisda sa Navotas. Ang office naman of the House Speaker ay may handog din na 10 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nandito ngayon. Ang tulong na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta, kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lungsod. Kaya naman, nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Navotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan at high tide. Kaakibat nito, ipinapatupad din natin ang Kalinisan Program sa pangunguna ng DILG upang maisulong ang bayanihan tungo sa responsableng pamamahala ng ating kapaligiran na magiging malinis at pamayanang malayo sa banta ng mga sakuna. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo, titiyakin natin na ang Navotas at ang bagong Pilipinas ay patuloy na uunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna, kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa at bumangon mula sa pagsusubok. Sama-sama nating haharapin ang bukas. Hindi lamang para malampasan ang unos, kung hindi para umusbong mula rito ang mas matatag at mas handa. At anumang hamon ng buhay ay kaya nating harapin. Dahil doon, panayang bati sa akin ng ating buting mayor at saka ang ating kongresista ay sinasabi, panayang bati sa akin ng happy birthday. Kayo naman, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka-Ilocano ko, lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500.
ng Kaya para naman, masabayan ko kayo. Pagka happy birthday ang bati nyo sa akin, ako rin, makakapagbati ako sa inyo. Happy birthday din sa inyong lahat. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. 415,000 pesos na siyang ipapamahagi ng kanyang opisina mula sa Office of the President para sa lahat ng fisherfolk na apektado ng oil spill. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ready at the count of 3? 1, 2, 3, smile. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday po, mahal na Pangulo. Kasabay po nito ang isang pagtatanghal ng pangkat kawayan na binubuo ng 28 kabataan mula Angono Rizal sa pamamagitan ng isang malikhaing musika na kinatatampukan ng tanyag na regional folk songs. President Ferdinand Marcos Jr., happy birthday po sa inyo. Ganon din po ang inyong mga rockstar din po na nagmana sa inyo, mga anak ninyo. Bini and please, will you stand up, both of you? Ito ho ang mga anak ng ating mahal na Pangulo. Ang aking may bahay, mabuti na ho na makita ninyo. Ngayon, makilala nyo, para hindi nyo sinasabing may iba akong kasama. Si Mrs. Sandra Estrella, nandyan po sa likod. Nais ko lang malaman nyo, siya po ang nangligaw sa akin. Naisip ng ating Pangulo, mas mabuti pa siguro, huwag na lang natin pagbayarin ang mga agrarian beneficiaries kanilang utang. Sinamahan, kagaya po ng sabi ni Secretary Conrad, sinamahan po ako ng mga anak ko dahil sabi nila, birthday mo, samahan ka naman namin para makita namin kung ano yung ginagawa mo pagka wala ka sa bahay. Kaya sinama ko ang aking anak, umayo kayo. Ito yung bunso ko po, si Vincent. At yung pangalawa ko po, si Simon. Yan po ang, nung papunta po kami rito, pinapaliwanag ko sa kanila kung ano itong ginagawa natin dito ngayon. Ngayon, alam nyo na, para pag nag-usapan ang mga agrarian reform beneficiary, nalalaman nyo na. At maintindihan ninyo, yan ang pinanggalingan. Yung aking ama at saka yung lolo ni Conrad Estrella, si Lolo Condring, at saka yung aking ama, pinipirmahan nila yung agrarian reform. Sinundan naman namin ni Secretary Conrad, kami naman ang pumirma ng Emancipation Act. Kaya napakalaking bagay para sa amin na maitapos namin ang sinimulan ng aming mga ninuno. Ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon, kayo po, ang ating mga benepisyaryo ng agrarian reform beneficiaries na makakatanggap po ng titulo at saka yung condonation po doon sa utang. Mga kasama ko sa pamahalaan, mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas, ang makakatanggap ng kanilang CLOA ngayong araw.
Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Ikinalulugod ko na ihatid sa inyo na ang COCROM at CLOA ay ilan lamang sa mga mahalagang programa ng ating administrasyon sa pangunguna ng ating Department of Agrarian Reform na pinamumunuhan nga ng ating Secretary Conrad Estrella na ipinagdiriwang, nakasulat dito yung bilang ng birthday mo, hindi ko na mabanggitin. Alam mo, pagka dumating po kayo sa ganitong klaseng dito sa istasyon ng buhay namin, hindi na po pinag-uusapan yung edad. Congratulations na lang at saka happy birthday. Kaya talagang masasabi namin dalawa, na labor of love talaga namin ni Secretary Conrad, ang reformang agraryo. Dahil ito'y nagsimula sa administrasyon ng aking ama kung saan ang lolo naman ni Secretary Conrad ang pinuno ng DAR. At lalo pang napatunayan ni Secretary Conrad ang pagmamahal niya sa mga magsasaka dahil sa halip na mag-birthday leave, nandito po siya para makasama tayong lahat. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng DAR, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Ayon sa pinakahuling datos ng DAR, umabot na sa mahigit 136,000 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Mahigit 100,000 titulo na nakahanda na rin ipamigay bago matapos ang taong ito. Bagamat ang COCROM at CLOA ay may tuturing na biyaya, huwag sana natin kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay. Alam ko sa mga nakaraang taon, marami kayong naisakripisyo sa ngalan ng pag-uunlad at pagginhawa. Kaya hinahangad ko ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayad sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyo at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Magsilbing nawang hudyat ang araw na ito para sa inyong unang hakbang tungo sa kasaganahan. Sabay-sabay tayong maglalakbay tungo sa inaasam nating mas mapayapa, mas masaganang bagong Pilipinas. Muli, ibabatiin po natin maligayang kaarawan, Secretary Conrad Estrella. Ang katotohanan po nito, kaya po siya nandito, ay sinusubukan na baka makalimutan natin yung birthday na para hindi na-counted. Sorry na lang, nandyan sa namin, alam namin lahat yung birthday mo, kaya hindi ka nakakaligtas. Ako nga, matagal ko nang gustong hindi, kahit presidente pala, hindi ma-exempt sa birthday. So, kahit anong gawin natin, talagang pumapatak talaga yung bilang ng ating mga edad. Ngunit tunay na nakakatuwa na maging sa iyong pagdiriwang dito ay handang tumulong, maglingkod at umagapay sa bawat Pilipino ang inyong pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang mga benepisyaryo ng Agrarian Reform. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. M. Estrella III.
aming taus-pusong pagbati sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand R. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng Certificate of Condonation and Land Ownership Awards sa Region 3 at Region 4A. Maraming salamat po mahal na Pangulo at maligayang kaarawan.